So, magandang umaga muli mga kapatid. So, ating mensahe po sa umaga po ito ay tungkol sa mga anghel. Hindi ko alam kung nagkaroon na po tayo ng mag-aaral tungkol sa mga anghel sa kongregasyon po natin na po. Parang wala pa eh. Pero mga anghel ay may mahalagang bahagi sa plano po ng Diyos. Kaya malalapat lamang na bigyan po natin ng pag-aaral tungkol po sa mga anghel. So, ang mga anghel, makikita natin. Ito ay sa Grego, ito ay malak. Sa Hebreo pala, sa Hebreo po ay angelos. Sa lingwahe po ng mga Grego, pagka nagsusunod yung dalawang G, pinapronounce po yan ng NG kanya, angelos. Tignan nyo, ito ang pangalan nila. Meron po mga anghel, makikita natin. Sa Old Testament, sa Psalm, bless the Lord, you His angels, who excel His strength, who do His word, heeding the voice of His word. Kanya. Sa Old Testament. Sa Bagong Tipan, ito po ay magpakita yung anghel kay Zacarias. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. So, ibig sabihin, meron talaga anghel. Nakikita na sa Old Testament, kahit po sa Bagong Tipan. Ito ay tinatawag ng mga ministro kanya, o servant. Ito tinatawag sila anghel, pero sila lingkod ng Diyos kanya. Sa Psalm 103, verse 20, bless the Lord, you His angels, who excel in strength, with His word, heeding the voice of His word. Bless the Lord, all of hope, all you His souls, you ministers of His, with His pleasure kanya. So ito ang minister, ibig sabihin ay lingkod. Dito sa Hebrews chapter 1 verse 14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? So siya tumutulong naglilingkod sa mga magmamahal ng kaligtasan. Paano yun? Di natin alam. Pero sila'y lingkod ng Diyos. Katulad natin. Sila rin po ay tinatag na mga anak ng Diyos. Dito sa Job chapter 1 verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Hindi tao yun. Kasi wala pang taong nakarating sa Diyos. Tandaan po natin yun. So ito yung mga anghel. And Satan also came among them. So ito yung mga spirito. So sila yung tinatawag yung mga anak ng Diyos. Yung mga anghel. Ano ang kailang nature? Makikita natin, nung pong naglalalang ng Diyos, ayon po sa Job, chapter 28, verse 4, sumisigaw na kanya ang mga anak ng Diyos. Dito po sa pinakahuling bahagi. And all the sons of God shouted for joy. Ito yung panahon na naglalalang ang Diyos. Kanya. In other words, bago pa naglalalang ang Diyos, andun na yung mga anghel. Kanya. So, andun na yung mga anghel. Bago pa tayo nilalang ng Diyos. At sila po yung nilalang ng Diyos. Tandaan natin, walang sino man na wala hanggan kundi ang Diyos lang. So lahat ng mga nakikita natin, kasama ng mga anghel ay nilalang ng Diyos kanya. Dito sa Psalm 148 verse 1, praise the Lord from the heavens, praise Him in the heights, praise Him all His angels, praise Him all His hosts, praise Him sun and moon, praise Him all His stars of light, praise Him you heavens of heavens, and you waters above the heavens, let them praise the name of the Lord, for He commanded and they were created. Ganyan. Lahat na sinabi nito ng Diyos, hindi nilalang. Ganyan. Kasama na doon ang mga anghel. So yung mga anghel nilalang ng Diyos. Katulad natin na nilalang ng Diyos, o sila nilalang din ng Diyos. Hindi sila physical na nilalang. Sila yung mga spirito. Ganyan. Pasinin natin, yung mga anghel, hindi siya tinatawag na kaluluwa. Sila yung espiritu kanya. Are they not all ministering spirits? Sent forth to minister for those who will inherit salvation. So sila yung mga espiritu. Hindi sila physical na nilalang katulad natin. Sila yung mga espiritu. So hindi natin sila katulad sa ganung bagay. Ang mga anghel, dahil hindi po sila physical na nilalang, hindi sila nag-aasawa o hindi sila namamatay. Dito natin makikita, tayo po ay may espiritu rin. Yung bahagi espiritu ng tao, actually, yan mismo yung tao,
hindi siya namamatay. Yung katawan lang namamatay. Dito, Jesus answered and said to them, the sons of this age marry and are given in marriage. But those who are counted worthy to attain that age and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. So pagdating sa langit, hindi na tayo mag-aasawa. Wala tayong asawa. Hindi na kailangan niya. Nor can they die anymore, for they are equal to the angels and are sons of God, being sons of the resurrection. Okay? So yung mga ngayon, katulad natin, pag tayo nakarating sa pagkabuhay na maguli, ganyan, hindi tayo mag-aasawa, hindi tayo pinag-aasawa, hindi rin tayo mamamatay. Ganyan. So yung mga ngayon, hindi sila nag-aasawa, hindi rin sila namamatay. Sapagkat sila espiritu. At ang mga anghel ay mas mataas kaysa sa mga tao. Bakit makikita natin ang bakit? Number one, sila ay purely spiritual. Tayo mayroong espiritu pero mayroon tayong katawan. Pangalawa, mas makapangyarihan sila kaysa sa atin. Dito po sa Psalm chapter 8 verse 4, what is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you visit him. So ito pareho lang po yan. Yung tao-tao, yung anak niya tao rin. For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. So sabi rito, sila yung nilala na mas mababa kaysa sa mga anghel. So yung mga anghel mas mataas kaysa sa atin. Yan ang sinasabi ng Biblia. Makikita rin po natin na ang anghel ay makapangyarihan. Meron silang kapangyarihan na wala sa atin. This is Genesis chapter 19 verse 1. Now the two angels, pagpunta ka sa chapter 18, tao sinasabi niya. Pero dito, tinawag sila mga anghel. Came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. But the men reached out their hands and pulled Lot into the house. Ito yung mga tao sa labas. With them and shut the door, and they struck the men who were at the doorway of the house with blindness, both small and great, so that they became weary trying to find the door. So binulag sila ng mga anghel, yung dalawang anghel. The 2 Thessalonians 1:7, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels. So makikita natin ang mga anghel ay makapangyarihan kaysa sa atin. Hindi sila makapangyarihan kaysa sa Diyos, pero sila ay merong kapangyarihan. At ang mga anghel ay lumilipad. So ito po nakalagay dito. Actually, babae ito. Dapat hindi babae. Wala akong makita kasi. Walang babaeng anghel. Ang lahat ng mga anghel ay makalalaki. Hindi nasabi sa Biblia. This is Daniel chapter 9 verse 21. Ito si Gabriel. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I have seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. And he informed me and talked with me and said, "O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. At the beginning of your supplications, the command went out, and I had come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore consider the matter and understand the vision." So sila lumilipad. Si Gabriel, tinawag siya anghel sa Luke chapter 1, verse 26. So ito si Angel Gabriel. So sila lumilipad. Ayon sa Biblia. Sila meron silang intellect. Katulad natin, katulad ng Diyos. Meron silang isip. Dito sa Matthew 24 verse 36. Tungkol po sa pagdating ng ating Panginoon sa uling araw, sabi rito ng Panginoon, but of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. So, kung sinabi not even the angels of, so pwede lang na malaman. Meron silang kakayahan na malaman nila kanya. Kaso di nila alam. Sa 1 Peter chapter 1 verse 10, tungkol po sa plano ng kaligtasan ng Diyos, na yung unang ipinangaral, sinabi ng mga propeta kanya. Of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully. So, pansinin niyo, yung mga propeta, pag sila nangangaral, hindi nila naintindihan, tinuturo nila. Pinag-aaralan din nila. Who prophesied in the grace that would come to you, searching what or what manners of time
the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. To them it was revealed that not to themselves, but to us. Sa atin yun, ganyan. Yung mensahe ng kaligtasan. They were ministering the things which now have been reported to you, to those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, which things which angels desire to look into. Kanya. So, interesado malaman ng Anghel yung mga bagay na yun, kanya. No, ito yung pinapangaral ng mga propeta. So, meron silang kakayang mag-isip. Katulad natin, katulad ng Diyos, ng mga Anghel. Meron silang emosyon. Sinin natin, sa Luke chapter 15 verse 10, kapag may nagsisi, yung mga Anghel sa langit ay nagagalangan niya. So, katulad natin sila, meron tayong emosyon. May mga Anghel, meron din silang emosyon. Katulad natin, katulad ng Diyos. Sila ay mayroong free will. Pasinin natin, tatlo lamang ang mayroong ganon. Ang Diyos, ang Anghel, at tayo. Anong common denomination nun? Dahil sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang Anghel ay Espiritu, at tayo Espiritu. Sa 2 Peter chapter 2 verse 4, for if God did not spare the angels who sinned, ang definition ng kasalanan is transgression of the law. So sila lumabag sa kautusan ng Diyos sa kanila. Meron silang kautusan na binigyan ng Diyos sa kanila. Nilabag nila yung kaya nagkasala sila. So paano sila magkakasala kung wala silang kakayang pumili? Di ba? Sa Jude chapter 1 verse 6, and the angels who did not keep their proper domain, so lumampas sila doon sa kailang hangganan, ganyan, but left there on the boat. Lumabas sila sa talagang kalagayan binigyan ng Diyos. Ganyan. So kung sila nagsisi, at umalis sila doon sa kailang kalalagyan na dapat sila naroon, eh, meron silang kalayaan pumili. Ganyan. So meron silang free will, ang mga Anghel. Katulad natin, katulad ng Diyos. At ang mga Anghel ay hindi dapat samahin. Sa Revelation 19 verse 8, ito yung Anghel ng Panginoon. At si John, siya'y nagpatira pa upang sambahin yung Anghel. Eh? Ang sagot ng Anghel, but he said to me, see that you do not do that. Huwag mong gawin niya ganyan. I am your fellow servant and of your brethren with the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So, di rin sila pwede sambahin. Ang Diyos lamang talaga, ang Anghel, hindi pwedeng sambahin ang mga Anghel. Ang mga Anghel ay sumusunod sa ating Panginoon. They're subject to Christ. Katulad natin. Having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they, ito yung ating Panginoon. But when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. So, sinasamba ng mga Anghel ang ating Panginoon. So, sila po'y under sa Panginoon. Yung mga angels, meron po silang classification. Hindi natin alam precisely kung ano yung significance ng kanilang classification. Dahil wala tayong informasyon sinasabi sa Biblia. Number 1, meron tinatawag na cherubim. Dito po sa Genesis 3:24, sila nagbabantay doon sa daan patungo sa puno ng buhay. So he drove out the man and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Sabi mo, meron cherubim doon po. Sa Exodus 25 verse 18, yung design na tumatakip sa mercy seat ay mga cherubim na yan. And you shall make the two cherubim of gold of hammered work, you shall make them at the two ends of mercy seat. Well, make one cherub at the one end and the other cherub at the other end. You shall make the cherubim at the two ends of it and of one piece of the mercy seat. So, doon sa mercy seat, doon sa luklukong awan ng Diyos, doon sa tabernakulo, may dalawang cherubim na tumatakip doon ganyan. So, totoo yung cherubim. Sila yung uri ng mga Anghel. At meron din tinatawag seraphim. Ito yung mababangit lang sa Isaiah chapter 6. Ito yung itsura ng seraphim. Ano yung mapakpak niya? Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. Ganyan.
With two he covered his face, with two he covered his feet, ganyan, and with two he flew. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. So may tinatawag na seraphim. Meron din tinatawag na archangel. Actually, isa lang specific na sinasabing archangel, ang pangalan niya si Michael. Si Gabriel, hindi natin alam archangel siya, hindi sinawag na archangel. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Sa Jude 9, hindi natin alam ang specific na dahilan niya, hindi natin alam. Yet Michael the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Jesus, anong pinag-aawayan nila tungkol sa katawan ni Moises, hindi natin alam. Dared not to bring against him a reviling accusation, but said, the Lord rebuked him. So yun si Archangel Michael. Sa Revelation 12 verse 7, alam niyo yung ni San Miguel? Yung, hindi naman ako naglalasing, pero yung ni San Miguel, yung kanyang tatak doon sa babote. Di ba meron ngayon na meron siyang tinatabak, tinapakan. Yan ang larawan niya sa Revelation 12:7. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. So nilabanan ng Michael yung dragon. Kaya may nagsasabi, at yung naniniwala, na si Michael daw si Kristo. Hindi totoo yun. Ang ating Panginoon, di sa anghel, dahil siya dinala. So ito isang anghel, archangel. Siguro, mas mataas ang rango niya, di natin alam. Basta tinatawag archangel. Right? So, yung mga anghel, nagpapakita sila. Hindi na sa panahon natin. Yung panahon na proseso na pinakikilala doon sa kanyang kalooban at ginagawa pa niya yung plano ng pagliligtas, nagpapakita yung mga anghel sa panagin. Tingnan niya si Joseph tungkol kay Maria, di ba? But while he thought about these things, behold, kasing iwalay na ni Jose si Maria dahil nabuntis siya at hindi siya yung ama. Hindi pa sila mag-asawa technically, pero sila yung mag-asawa legally. Yung ang tinatalang betrothal sa kausap ni Moises. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Ganyan. Hindi gawa ng tao yan, kaya gawa yung Espiritu Santo ganyan. So, hindi siya nagtaksil, in other words. So, siya nagpakita, isang anghel nagpakita sa isang panaginip, ganyan. O sa isang pangitain. Dito po si Cornelius, sa Acts chapter 10, verse 3, about the ninth hour, so ito ay alas 12 ng tanghali, alas 3, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, what is it, Lord? So he said to him, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Pero ito yung anghel, ganyan. Diba? Siguro tinawag niyang Panginoon. Iba yung sobrang ng anghel. Kaya tinawag ng Panginoon. Ganyan. So, nagpapakita yung mga anghel sa pamagitan ng mga pangitain, ganyan. O kaya, nagpapakita sila bilang tao. Sa Genesis chapter 18, 1-8, tingnan ninyo. Then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre, as he was sitting in the tent door in the heat of the day. So he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the ground and said, my Lord, ito yung Panginoon. So hindi natin alam kung ang Panginoon, sino ang Panginoon nito, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. It's probably ang Panginoon. Siya nagpakita bilang tao, di ba? Nakita, 3 tao eh. Pero yung dalawa, malalaman natin, sila yung mga anghel. My Lord, if I have now found favor in your sight, and do not pass on by your servant, please let a little water be brought and wash your feet. So ito yung tao. May silang bahay. And rest yourself under the tree. And I will bring a morsel of bread
that you may refresh your hearts. After that you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. They said to us, you have said. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly, make ready 3 measures of fine meal and knead it and make cakes. And Abraham ran to the herd, took a tender and good calf, gave it to a young man, and he hastened to prepare it. So he took butter and milk and the calf which he had prepared and set it before them, and he stood by them under the tree as they ate. So kumain sila. Pero ito sa Genesis 19 verse 1, yung dalawa ay tinawag na anghel. Now the 2 angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. So noong unang panahon, habang sinasagawa ng Diyos ang plano ng pagliligtas at pagpapay ng kanyang kalooban, eh mga nagpapakita sila bilang tao. Di lamang yan, marami, pero kakaunti lang ating talata. Dito sa Hebrews 13 verse 2, sabi nito ng sumunod sa Hebreo, do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained angels. Kanya. Wala tayong ibang malalaman dyan, specifically ito si Abraham. In-entertain yung 3 anghel, yung isa yung Panginoon, 2 anghel, kanya. At makikita natin, sila nagpakita bilang tao, sila kamangay. Eh, yun mababasa natin sa Biblia. So, nagpapakita sila bilang mga tao. Anong gawa nila? Lahat po ng mga nilang ng Diyos, meron silang layunin. Anong layunin ng mga anghel? Number 1, katulad natin, sila ay sumasamba at naglilingkod sa Diyos. Tayo rin, nung tayo na ng Diyos, sa ganun tayo lang. Para magpaglingkuran at sumamba sa Diyos. Kanya. Yung mga yung ganun din. The Psalm 148, praise the Lord from the heavens, praise Him in the heights, praise Him all His angels. So, inutusan ng mga yan ng pagpuri, praise Him all His host, praise Him all His host, praise Him sun and moon, praise Him all His stars, etc. So, yung mga yan sumasamba sa Panginoon, sa Diyos. So, ito yung kailang isang ginagawa. Kaya sa nilang ng Diyos, sila naglilingkod at sumasamba sa Diyos. At sila po ay ginamit ng Diyos sa paglalahad ng salitang Diyos. The Old Testament, ang nagbigay ay ang anghel. Usahin po natin. Actually, sinabi, binigay ng Diyos kay Moises. Pero ang paraan na ginamit ng Diyos ay mga anghel. Ganyan. Dito sa Acts chapter 7, verse 53. We have received the law by the direction of angels, ganyan, and have not kept it. So Galatians 3:19. What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of a mediator. Yung mediator si Moises. Sino nagbigay sa kanya? Ibang anghel. So sila yung may gawain din ng paglalahad ng salita ng Diyos, yung mga anghel. Sila yung messengers ng Diyos. Sila yung may nagbibigay ng balita na galing sa Diyos. So, kaya nga po, may isang sa ngayon ng pananampalataya na sinasabi nila yung kailang nagsimula ay isang anghel. Pero ang problema ng argument na yun, ano pong mensahe sasabihin niya? Tapos na mensahe ng Diyos. So, sila po yung nagdadala ng balita mula sa Diyos. Sa Matthew chapter 1, verse 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found a child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, patayin siya, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream. So bakit siya nagpakita sa panaginip? Meron siyang mensahe na galing sa Diyos. Na sinasabi, huwag mo siyang iwalain, kundi kunin mo siya bilang asawa mo, sapagkat ang pinaglilihin niya ay galing sa Espiritu Santo kanya. At si manganak ng isang lalaki, at tatawagin yung anghel, sapagkat Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanyang kasalanan. Yun ang ibig sabihin sa salita ng Jesus, tagapagligtas kanya. So, sila yung
messengers ng Diyos. Isipin natin, alalang mensahe ng Diyos sa atin ngayon, nakasunod sa Biblia. So, nung panahon na hindi pa kumpleto yung kalooban ng Diyos, isang siya tagapagdala ng mensahe ay ang ating Panginoon. So, all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord to the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Si Virgin, si Mary, hindi na sa Virgin. Mali yun. Siya'y Birhen, nung ipinanganak ng ating Panginoon. Pero nung siya'y nanganak na, obviously, hindi na sa physically na Virgin, technically hindi na, at siya nagkaroon ng anak kay Jose. So bakit nila tinatawag na Virgin Mary, hindi naman sa Virgin? Ano po? Dati, nung pinanganak niya Panginoon, pinanganak na yung Panginoon, hindi na sa Virgin. Sinipin na sila ng asawa niya. At ang mga ngayon, pinoproteksyonan nila ang mga tao. At nililigtas sila yung mga tao. Dito sa Matthew 26 verse 53, Or do you not think that I cannot now pray to my Father, and He will provide me with more than 12 legions of angels? Yung mga apostol, sa Acts 5:18, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. But at night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out, and said, Go, stand in the temple, and speak to the people all the words of this life. Nung nakita sila kinabukasan, nagtataka sila. Sino tumulong sa kanila? Yung anghel. So, yung anghel tumutulong sa mga tao. At sila interesado sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga tao. Luke chapter 12 verse 8. Also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of God. So Luke 15 verse 10. Likewise I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over a one sinner who repents. Kung meron silang interes sa atin, sa ating kaligtasan, ito manghel na ito. Sila po ay paraan para ng pagsagot ng panalangin. Ngayon, hindi na natin mararanasan yan. So, nung unang panahon, si Daniel, basahin po sa chapter 10, si Cornelius, about the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms had come up for a memorial before God. Now send men to Joppa, and send for Simon, whose surname is Peter. He's lodging with Simon a tanner, whose house by the sea. Will tell you what you must do. So sabihin, ipinaalam ng Diyos sa pamagitan ng isang anghel na yung mga panalangin ni Cornelius sa lagot ng Diyos. Ganyan. Ganon din po sa Old Testament, si Propeta Daniel, ganon din, makikita natin. At sila po'y nananakit din ng tao. So sila yung nagliligtas ng mga tao, pero sila yung nananakit ng mga tao. Obviously, yung mga masasamang tao, yung kalaban ng Diyos. Basahin natin. So Genesis chapter 19 verse 1. Ang context mo nito, yung mga lalaki sa Sodom, gusto nilang makilala yung dalawang anghel na nagpakita bilang lalaki para sipingan sila, yung mga bakla. Now the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. Then the man said to Lot, Have you anyone else here? Son-in-law, your sons, your daughters, and whoever you have in the city, take them out of this place, for we will destroy this place. Pero makikita natin, sabi, ang Diyos ang lumunaw sa Sodom at Gomorrah, pero dito kanya, we will destroy this place. Because the outcry against them has grown great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. Si Herod, then immediately an angel of the Lord struck him, because he did not give glory to God, and he was eaten by worms and died. Imbes na magpasalamat sa Diyos, ang binigyan niya ng karangal, sarili niya. So, isang anghel ng Panginoon, pinatay siya. Ganon din doon sa
nung sa panahon ni Moises. Nung pinatay lahat ng mga panganay, isang anghel ang pumatay sa kanila. Di ba? So, nanakit ng mga tao ang anghel kung sila inutusan ng Diyos. Nung namatay si Lazarus, dinala siya sa tandungan ni Abraham. Hindi man natin alam papunta noon. Pag namatay tayo, hindi natin alam papunta noon. So, magdadala sa atin ay ang anghel kanya. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. Pagtandaan natin, si Lazarus, hindi na siya physical na tao, no? Sa isang espiritu. So dinala siya sa Hades, sa kantungan ni Abraham. Yung mayaman, namatay, nilibing, dinala rin siya doon, siyempre. By necessary inference. So pag namatay tayo, magdadala sa atin, ay ang anghel. At sila po ay mayroong gagawin sa pangalawang pagdating ng Panginoon. Isahin natin sa Matthew 25 verse 31. When the Son of Man comes in His glory and all the holy angels, doon ang galing eskwelahan, with Him, then He will sit on the throne of His glory. Pagdating ng Panginoon, kasama niya ang kanyang mga anghel kanya. Sa 1 Thessalonians 4:16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Sa Matthew 13 verse 41, the Son of Man will send out His angels, and they will gather out His kingdom. Ito'y pinag-aralan natin sa parable. All things that offend, and those who practice lawlessness, and will cast them into the furnace of fire. So, gagamitin ng Panginoon ang kanyang mga anghel. So, kukunin ng mga anghel, dadalhin sa langit yung iba, kukunin ng mga anghel, dadalhin sa impyerno yung iba. Kanya. So, meron silang participation sa pangalang pagdating ng Panginoon. Ngayon, may mga anghel, may mga tao. So, ano relasyon ng mga tao sa mga anghel ngayon? Kailangan ko sa batayan ng mga anghel? Tayo ba ay pag nanalangin tayo, sila sumasagot sa atin? Ang makikita natin, hindi na. So, itong mga bagay na ito ay nangyari sa panahon na sinasagawa ng Diyos ang kanyang plano. Sinasagawa ng Diyos ang kanyang paglalahad ng kanyang salita kanya. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin kailangan makita ng anghel para maniwala. Dito sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight, kanya. Hindi mo kailangan makakita ng anuman para maniwala ka. Dahil meron na salita ng Diyos na nagsasabi sa atin kung ano ating paniniwalaan, kanya. At doon tayo nagtitiwala. Ito siya pa, makita ng salita ng Diyos. So we walk by faith, kanya. Saan galing ang pananampalataya? Faith comes by the Word of God. Faith comes by the hearing and the hearing of the Word of God. Pangatlo, ang pananampalataya, ang salita ng Diyos sa panahon natin, ay naibigay na. So Jude verse 3 kanya. Once and for all delivered to the saints. So wala lang mensahe. Natapos na yung mensahe ng Diyos na ipakita sa atin. At ang kasulatan, kumpleto na kanya. So imagine natin yung context na hindi pa kumpleto salita ng Diyos. So ginagamit ng Diyos ang kanya mga sa panahon na yun. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na. Sa 2 Timothy, chapter 3, basahin natin. Verse 16-17. So lahat ng mga bagay na kailangan natin, ay naibigay na sa atin. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasya ng Diyos at magpapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, alamang bagay na kailangan natin para tayo maligtas, nasa salita ng Diyos. At ito yung sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay na walang ganun, pinag-uusapan niya. At pagiging makadiyos sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalalatian at kabutihan at sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ang pang-ama ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng Kanyang anak. In Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, sinasabi noong unang panahon, ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamagitan ng mga pero sa mga uling araw ito kanya nakikipag-usap sa pamagitan ng kanyang
bugtong na anak. At ang paraan ng pakikipag-usap ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi natin ito, kailangan tayo mag-ingat. Baka meron tayo makita ng anghel. At meron siya mensahe sa atin. Ang lahat ng mensahe ng Diyos tapos na. Wala na tayong dapat pang hihintayin sa Diyos. Nandun na sa salita ng Diyos. Ang paraan ng ating pakikipag-usap ay sa panalangin. Ganyan. At ang pagsagot ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi na kailangan tumatingin sa anghel na para sabihin, pinakinggan ka ng Diyos. Ganyan. Pero ang problema, ang sa tatas, nandaraya siya na magpapakita ng kapangyarihan at mga tanda at kahanga-hang kasinungalingan ganyan. Pwede tayong dayain sa Satanas. Ang pakita sa atin, may nakita ko yung anghel ganyan. Ito sinasabi niya sa akin. Huwag tayo maniwala. Kaya sabi nga ni Pablo, kahit anghel mula sa langit, ganyan. Pag nagturo siya ng ibang bagay na iba sa itinuturo, huwag niyo paniwalaan ganyan. So dito sa pangalan Thessalonica, chapter 2, ito ay magagawa ng Satanas. Verse 9 hanggang verse 12, ginagaya niya ang Diyos na nagpapakita ng kapangyarihan ang pagkakaiba lang sa kanya dito totoo. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapaglinglang na kababalaghan at may lahat ng mandarayang kasamaan para sa napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila maligtas. At dahil ito ay pinadalan sila ng Diyos na makapangyarihan pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang makatulad silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan sa halip ay nanugod sa kaliguan. Kaya mga tao po na nananatili sa mali at ayaw nila magbago, wala na pag-asa yun. Nandun na sila. Nalil lang sila, ibig sabihin. Pababayaan ka na ng Diyos kung ayaw maniwala. Pero ipapangalan mo yung Panginoon, ayaw lang maniwala. Pabayaan ka ng Diyos. Kung yan gusto mo kanya, manatili ka dyan at maghihintay ka ng kaparusahan. Kaya delikado na po yung mga sarado na ako kanya. Sinasabi, sarado na sa langit pagka gano'n. Pagka gano'n ang sinasabi ng tao. Ito po sa Panginoon Corintians chapter 11, verse 3. Ngunit ako'y natakot na kung paano si Eva ay dinaya ng ahas sa pamagitan ng kanyang katusuhan. Ang kanyang mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Sapagkat kung may dumating na nangangaral na ibang Yesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo tumanggap ng ibang espiritu ng Ebanghelyo na hindi niyo tinanggap noon, o ibang Ebanghelyo na hindi niyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon. So, ibig sabihin, huwag tayo padaya. 13:15, sabihin po natin. Sapagkat kayo mga tao ay tulad sa mga wad ng apostol, mga mandaraya, manggagawa, na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. At hindi nakapagtataka. Sapagkat maging Satanas man ay nagpapanggap ng anghel ng liwanag. Kaya hindi ka nakapagtataka ng kanyang ministro naman ay magpapanggap ng mga ministro ng katwiran, ang kailang wakas ay maging ayon sa kailang manggawa. So, may sabihin, makakita pa kaya tayo ng mga anghel? Hindi na. Magpapakita pa sila sa panaginip? Hindi rin. Magpapakita sila sa pakitaan? Hindi rin. Tapos na yung kanyang gawain sa ganung bagay. Katulad ng ating Panginoon, tapos na kanyang gawain, makisa sa langit. Ang Espiritu Santo, tapos niya ang kanyang gawain, makisa sa langit. Ang mga anghel ay totoo. Sila ay mga ministro ng Diyos, lingkod ng Diyos, na naglilingkod sa Diyos. Noong mayroong panahon na sila ay nagpakita sa mga tao, pero tapos na yung panahon na yun. Sila ay nasa langit, nagawa nila yung kailang mga gawain. Sa Hebreo, na tumutulong sa mga pagmamana ng kaligtas, hindi natin alam kung paano yun. Kung paano tayo tinutulungan. Pero wala tayo makikita mga anghel sa panahon natin yun. So ito po ating mensahe po sa umaga po ito. So susunod namang linggo, tungkol naman sa mga demonyo. Ano yung mga demonyo? Hindi mga demonyong tao, tinatawag na demonyo. Yung mga talagang demonyo. Ano yung mga demonyo? Meron mga demonyo, totoo na, sa Biblia yun eh. Katulad ng mga nasa Biblia rin. Ano naman yung demonyo? Sino sila? Saan sila nanggaling? At ano ang kailang gawain?
So maraming salamat po sa inyong pakikinig. So ito yung mga anghel. Actually, pag binasa po yung Biblia, napakaraming talata tungkol sa mga anghel. Ang kailangan natin napakarami. Kung babasahin mo lahat, di tayo matatapos. So maraming salamat po sa inyong pakikinig tungkol sa mga anghel.